Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin Senator Marcoleta Reresbac, buwing takot na. Yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin itong mga kababayan. Eto pong prosecution, mga kabayan, hihingi ng tulong. Hihingi po ng tulong kay President Bongbong Marcos Jr. Ayon po kasi dito sa balita, mga karibin natin, BIR bags umano ni BP Inday Sara ipabubukas kay Marcos Jr. Bakit naman makikialam ang presidente dito? Mga kababayan, masyado pong nagpapahalata itong sila Luestro. Sabi po dito, bukas umano ang House Prosecution Panel na humingi ng otorisasyon kay Pangulong Marcos Jr. kung kakailanganin upang maipresenta nila ang tax record ni BP Sara sa Senate impeachment trial. Yan mga kababayan. Eto Luestro, tandaan mo, Senate impeachment trial. At bakit ka naman hihingi doon sa presidente ng permiso? Sa Senado ka humingi ng permiso dahil sila po ang senator judges. Hindi po ito presidential impeachment trial, no? Hindi po ito tama ba? Presidential impeachment trial. Ito po ay Senate impeachment trial, mga kababayan. Di ba? Bakit kailangan mo naman humingi ng tulong? Nagpapahalata kayo boss, hihingi kami ng tulong sa'yo. Sana naman buksan natin tong BIR box. Diba? Ito na lang siguro yung pag-asa nila mga kababayan, no? Na pag-asang wala ring pag-asa. Diba? Ay nako. Ito po ang sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ladilina, deal. Open na BPBIR box, exchange to hair follicle test ni BBM. Go ahead. Correct. Sige. Deal. Ipapa-open yung BIR box, pero sige. Magpa-hair follicle test din si President Bongbong Marcos Jr. Okay? Walang problema, di ba? Kahit lumabag tayo sa batas. Basta magpa-hair follicle test lang ang Pangulo. Okay ba yun? Sabi ni John Mark, it only open the BIR box if there's issuance of the court. BBM is not allowed to do that. Desperate moves, hair follicle test, back to you. Correct. Ayan mga kababayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. Talagang pag-uusapan si Presidente, talagang lumalabas yung hair follicle. Mga kababayan, bubuksan nyo pa ba yan? Deal or no deal? Buksan nyo yan pero magpa-hair follicle si President Bongbong Marcos Jr. Ayan mga kababayan, at ito pa. Pati pala itong si Ridon mga kababayan ay meron palang threat. May threat din sa buhay ni Ridon. Baka sa ilong ni Ridon may threat. Okay. Sabi po dito, Tiri Ridon ipinaimbestiga ang councilor na gustong sapakin ang kanyang pagmumuka. Ayan ipinaimbestiga ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa DILG ang umano'y pagbabanta sa kanya ni Liba Sultan Kudarat, Councilor Ton Celestial. Ayan mga kaubayan. Ano ba ito? Grave threat po ba? Kasuhan nyo na, Terry Ridon, di ba? Kasi mamaya, parang si Ridon talagang sumasakay sa issue, mga kababayan, no? May grave threat din siya kasi pinag-uusapan niya yun sa Senado, grave threat, di ba? Kaso conditional threat pala yun, mga kababayan, no? Ito si Ridon, may threat din. Talagang gustong sumikat ni Ridon, mga kababayan. Sabi po dito, sino ba yun? Libak Sultan Kudarat Councilor Ton Celestial. Dahil umano sa pagbabanta nito kay Ridon, mga kababayan.
Siguro kahit anyway, ito na po yung ano, wag lang tayo magsalita baka mamaya makapagsalita pa tayo ng ano, Hmm. Eto sabi ni Sakura, iyakin talaga kupal na 'to, sabi ni Sakura. Sabi po ni Jory, di pa ba nasapak yan? Ay, tingin nga, hindi pa yata eh, maano pa eh, malapad pa yung butas mga kababayan. Kasi pag nasapak ka parang kikipot yan eh. Kagigil kasi sobrang cute mo, Kokay. Ayan mga karbi natin ha. Oh, sumbong mama mo. Oh, magsumbong ka rin kay ano, kay President Bongbong Marcos Jr. Kokay. Tutulungan ka niyan. Hindi ka pa pababayaan yan, di ba? Ikaw pa. 'Di ba? Kayo pa diyan sa House of Representatives mga kababayan. Mahal na mahal kayo ng presidente. Ha? Wag lang ninyo iimbestigahan yung flood control, 'di ba? Mayayari rin kayo. Baka matulad kayo kay Senator Dante Marcoleta. Anyway, at eto nga mga kababayan is total na pag-uusapan po natin yung threat. Eto, si Boy Ngipin, di ba? Sabi po dito ni Ronald Llamas, stand alone yung threat. Hindi naman pwedeng sabihin mo yung muna, oy, dahil nagalit ako kaya trinetin kita. Threat pa rin yun. Hindi naman pwedeng conditional yung threat eh. Threat is a threat. O daw, yan ha. Hindi daw, attorney ito ha. Attorney ba ito? Ay hindi pala. Political analyst pala ito. Kaya pala, mga kababayan, threat is a threat daw. Hindi daw conditional threat yung sinasabi ni BP Sara. Pusang gala naman. Makinig ka kasi Llamas, no? So sinasabi ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, kung magurgur ako, gurgurin mo sila. So it is a conditional threat. For example natin ha, mga kababayan. Hindi naman tayo eksperto pero may example tayo dyan. For example na yung magbarkada kayo, di ba? Inis na inis ako sa iyo, di ba? Dahil palagi kang late kung dumating. Bukas may meeting tayo, kailangan nandun tayo on time. Sinabihan kita na pag hindi ka dumating ng mga aga bukas, gugurgurin kita, di ba? Gugurgurin kita pag hindi ka dumating ng maaga bukas, di ba? Those are conditional threat mga kababayan. Kasi kapag hindi siya dumating, gugurgurin ko siya. But it is only a joke mga karibin natin. Okay? Parang ganun, di ba? Yung classmate mo, mga kababayan, na palaging late or something na pag ginawa, may palagi bully, di ba? May bully kang classmate. Pag ginawa mo pa yan, gugurgurin kita. Di ba? Pag ginawa mo pa yan sa akin, gugurgurin na kita. Di ba? Para mga ganun mga karibin natin. So, conditional threat. No? Pero kay Llamas, there is no such conditional threat. Kasi ang ulo po ni Llamas, mga kababayan, sarado na po yan. Threat is threat mga kababayan. No? Ano po ang masasabi niyo dyan mga karibin natin? At eto nga ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Cyril, wag natin basahin to. Parang ano Teka, ito na lang. Ito. Sabi po ni Wina, trial third day. Sara absent pero prosecution present. Building case daily. Aray ko. Absent ba si BP Sara? Nandun naman yung mga abogado niya. Paano mo nasabing absent si BP Sara? But according to the witness, an NBI expert, it is a conditional threat. Totoo naman, di ba? Sabi naman po dito ni Odes Life, it's conditional obviously by the way it's uttered. However, if you're against the person saying it, then it's not conditional. Correct. Di ba? Si Llamas, kilalang kilala ito di ba? Nasa nasa bloodline na nito ang ng pagkamunghi sa Duterte mga kababayan. Alright. Ito pa mga kababayan, speaking of threat pa rin tayo. Speaking of BP Sara, bumanat na naman po si Jose Claire Castro mga kababayan at ito po ang sabi niya. Palas sa BP Sara Duterte's office
identity cannot be split. Okay? So, tingnan nyo cannot be split. Yung pagiging vice presidente ni VP Sara at yung kanyang pagiging isang Inday Sara Duterte ay hindi daw pwede na maging dalawa. Kailangan isa lang daw yun mga kababayan. Yung pagiging ina, anak, kapatid, pagiging vice presidente, isa lang daw yun, sabi ni Yuse Claire Castro. Ang yan naman Yuse Claire Castro. Sa dami-dami na magsasabi niyan, ikaw pa talaga. Ikaw pa talaga nga na bumabanat ka sa Duterte sa pagiging palace press officer mo at bumabanat ka rin sa mga Duterte sa pagiging vlogger mo. Wag mong sabihin, pag ikaw pwedeng mag-split personality, pwede kang maging Yusek, pwede kang maging vlogger, di ba? Kung ano man yung sasabihin mo bilang vlogger, iba sa sasabihin mo sa pagiging Yusek, di ba? Yun ang claim mo di ba? Nung nakaraan, di ba? Nung nakaraan mga kababayan, sinasabi natin na, bakit ganon? Sa vlog niya, bumibirada. Sa pagiging Yusek niya, bumibirada din, di ba? So, pag ikaw pwede po mag-split ng personality. Pag si VP Sara, hindi pwede. Diba? Ay, nako, Claire. Hindi namin malilimutan yan. No? Huwag mo kaming gawing ob-ob. Ha? Hindi yan uubra sa amin. Diba? Naaalala ka namin lahat ng ginagawa mo. Lahat ng ginagawa mo sa mga Duterte, naaalala po namin yan. Kaya sa bawat sinasabi mo, nagba-bounce back sa'yo Ha? Claire Castro. Alright, at ito nga mga kababayan, last po natin pag-uusapan. Ito, gusto ko lang i-share ito mga karibin natin na pasensya na. Sabi po kasi dito mga kababayan, no? Ito. Sabi po dito, netizen, naniniwalang dapat pagbayaran na ni VP Sara ang kanyang mga umano'y kasalanan sa bayan. At teka lang, anong bang page ito? BBE Mute. Ayan mga kababayan. Yan yung BBE Mute mga kababayan. Kaya naman pala ganyan ang mga mindset ninyo. Anong pagbayaran? Wala nga kayong maipakitang ebidensya. Yung mga witness ninyo, palpak pa. Tapos pagbayaran ang kasalanan. Pagbayaran ang kasalanan ng iba? Na nagnanakaw sa ating kaban? Si VP Sara ang magsasuffer. Napaka-unfair naman ninyo mga kababayan. No? Yung iba nagpapasasa sa kaban ng bayan pero hindi man lang nakatikim ng scrutiny sa inyo. Diba? O sa inyong mga bulag, pipi at bingi. Sabagay, baka kasi mga karibin natin, baka lang naman na ambunan din ang mga hinayupak na ito. Diba? Nabigyan ba, nabayaran ba kayo? Diba? Kasi napaka-imposible naman po nitong sinasabi ninyo. Kailangan po natin ng ebidensya at kung ebidensya pang pag-uusapan ay kitang-kita po kung sino po ang nagkamal sa kaban ng bayan at no other than doon po sa magpinsan. Tapos ngayon si VP Sara ang bibirahin ninyo. Nako, tumigil na kayo. Alright, yan mga kababayan, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ako'y Pinoy. Millions Sara versus trillions BBM. Easy ang hustisya. Correct. Grabe. Of course, dapat makonvict. Ito, ob din. Flood control muna. Sabi po ni Noriel. Sabi naman po dito ni Emphasis, in your dreams, sabi ni Errol, SOCMED campaign talaga, correct ka. Flood control first, Duterte pa rin. Ayan, flood control. Marami nagsasabi na flood control muna, no? Ulul, she's still innocent until proven guilty, correct ka. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karibin natin at ito. Pasadahan na po natin yung video. Pasok Si Dante Marcoleta, binisita ko lang dito. Dante, batiin niyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Pero kung Diyos na nakabantay sa ating lahat,
katwiran po ay palaging mananay kahit na medyo magtagal po. Thank you. Palakpakan ho natin itong ating pinakamamahal. So ayan mga kabayan, no? Talagang sinusuportahan na Senator Rodante Marcoleta. Baka natin. Maraming salamat dito kay Katonying ha. Marami nang gustong makasulyap ha sa pagmumukha nitong si Sendante. Mula noong sumuko siya, hindi siya na-aresto. Para ma-arestoin ha, Sandigang Bayan. Ito talaga si... Hindi matapos-tapos na issue ngayong mga panahon. But unbowed. Sa pananaw po ninyo, kanino talaga nakatuon ang mensaheng ito? Sa kanyang mga taga-suporta, sa mga senator judges, o sa general public? Cheryl, kasi pangalawang beses na niya sinabi yung linyang yan, no? So ito, para sa akin, ito ay nakatuon para sa public, the bigger audience outside, hindi necessarily sa mga judges, pero it also defines the kind of process that we are having, that she is ready to be bludgeoned, and she knows there'll be bloodbath, and yung siguro ang pinakahalaga doon, yung unbowed. Wala siyang kasalanan as far as she's concerned, and she will go to the ringer, whatever this impeachment trial will go into. Yun po ang pagpunta niya sa Senado, ang sinabi po ng kanyang ang kanyang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa ay para i-meet, makipag-meeting po sa kanyang mga lawyers. Pero nagawa po niyang I don't know if we call that a press conference, kasi nagbigay lang naman po siya ng linyang ito, at sabi niyo nga po pangalawang beses niya na itong ginamit. So ano po yung nakita niyong ganong klaseng strategy na maiksi, humarap pa rin siya sa media, nagsalita pero hindi naman nagpa-interview? Well, one, ang una doon, ang media, nakita naman natin sa coverage, pagpasok pa lang niya, humihingi na ng statement. Pangalawa, bilang vice presidente at ikaw ang subject ng impeachment, kailangan mo rin namang magsalita. Pangatlo, yung ganong kaiksi, meron kasing sila, bilang mga lawyers, meron silang sinasabi na sub judice. So sa tingin ko, ayaw niya magkomentaryo dun sa nangyayaring trial, pangalawang araw pa lang naman, and yet, gusto rin niyang ipakita sa taong bayan na alam niya yung mangyayari at handa siya. So kung yan ay handa, whether acquittal, conviction, handa siya. So the fact na pangalawang beses niya yung sinabi is a reiteration that she will go through the process, whatever it will take on her, itong mga decision sa impeachment. Hindi po natin maiaalis, Ms. Malu, yung mga pupuna doon sa nangyari nga. Ang sinasabi ay optics, theatrics, yung nangyari na sinasabi, pinuna na makikipag-meeting sa lawyer, bakit kailangan? Ito itong si Ma'am Cheryl, sa lahat ng reporter ng News 5, isa yan sa ika nga, meron tayong respeto diyan kay Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl Cosim. Sa lahat ng maganda reporter dyan sa News 5, isa sa mga respeto natin. Okay yan, approve sa atin yan kung pagtatanong niya, pagposisyon niya bilang reporter sa mga issue. Hindi ho siya obvious, hindi siya masyadong kagaya ni Regina, kagaya ni yung maliit na mukhang tiyanak sa Senado. Si May Ann Los Baños, yan, mga kups yan. Ito talaga, legit. Approve sa atin yan, 10,000%. Palakpakan muna natin ito si Ma'am Cheryl. Ako, pag nakikita ko yan, nai-inlove ako Ayaw pala sa pangit. Regina pangit, si May Ann Los Baños pangit. Ito, maganda kaya gusto ko PH. Bias! Outside. Ang sinasabi ay sadya or scripted or talagang part of the show. Ano po ang take nyo on that? Ano po nga ba ang basa nyo doon talaga sa nangyari po kahapon na pagharap po ni VP Sara or pagpapakita ni VP Sara sa loob ng Senado pero hindi naman siya uupo sa trial? Well, yung pag-upo niya sa trial, klarado naman sa saligang batas, hindi naman siya rin-require. Yes, that's very clear. Pangalawa, meron siya diyang, sa tingin ko, 16 lawyers representing her, and that they filed their answers.
So merong paraan na sinasabi niya na ako'y pumapaloob, no? The fact yan yung statement kanyan, pumapaloob siya sa sistema. Alam niyang she will be bludgeoned at magiging bloody, pero unbowed, no? So paghihimayin mo yan, that's already a statement na I know I am in this process and I know the consequences. Optics ba? Marami nagsasabi, optics. Dapat bang ginawa niya? Hindi ko yan mahuhusgahan dahil yan tanging siya lamang ang nakakaalam. Pumunta siya sa Senado, hindi niya sinabi sa mga senador, oy, nandito ako, no? At naandun siya para makipag-meeting sa kanyang mga lawyers. Doon sa pag-meet sa mga lawyers, kung titingnan mo, bihira yata silang mag-meet ng buo. At nung nag-umpisa, siguro ito yung paraan niya para after day 1, mapagpasalamatan yung mga bata dun sa team and to boost the morale of her team. Now, whether that is optics, that is propaganda, that's entirely up to the people to judge. The fact Correct. is, she went to the Senate, she met her team, spent an hour, and this is crucial because yung first charge na pag-uusapan was all about conditional threat. Conditional So threat. may nagsasabi na optics lang yan kasi conditional threat, pinakita na ngumingiti siya, etc. etc. These are all interpretations. I would rather we stick to what she said. She knows that the process will be very, very bad. She will be hit, but still she remains confident that at the end she will be proven correct. Bago po pumunta sa Senado, Ms. Malu, dumaan din si VP Sara kay Senator Rodante Marcoleta na inaresto dahil nga sa kasong plunder. Sa isang high-profile na impeachment trial, gaano kahalaga ang mga ganitong political optics? Ayan, we go back to the optics. Paano ito mababasa ng publiko? Well, yung optics kasi can mean good or bad, but that is part of political communication. Okay. Going to Senator Marcoleta, whom he endorsed, is a personal decision on her part. Pinuntahan yata sa PNP Hospital, no? Dahil yung BP. So, makikita mo na kung ikaw ay kasamahan ko at sinabi ko nang wag na kayong magsasama sa akin dahil kayo ang naiipit, klarado naman from the very start na si Vice President titindig sa mga sumasama sa kanya. And Senator Marcoleta is one of them. So siguro wag naman na lang natin lagyan ng masyadong value yung pagbisita, kultura ng Pilipino yan. Mantakin nyo kung eto babala ako dito sa mga na to, kaya mga galit kay Senator Rodante Marcoleta. Wag niyong hintayin na yung mga kababayan natin na nasa social media, sumugod dyan sa PNP General Hospital. Lahat na lang kinukulayan nyo. Dito sa PH Update, pati mga OFW gusto nilang umuwi para mabisita lang tong si Sendante. Correct. Pambihira kayo. Tayo nga dito, gusto natin bisitahin. Kaso malapit na kapamilya lang eh. Saka mga kaibigan sa, di ko alam, paano? Lamang sa paniniwala niya at paggalang niya kay Senator Marcoleta at ng pamilya nito. 2 araw na po ang impeachment trial. Sa kabuuan, Ms. Malu, ano yung pinakamalaking takeaway nyo? May nakikita na ba kayong may hawak ng momentum o masyado pang maaga para sabihin ito? Well, alam mo, Cheryl, yung day 1, ako ngayon ko lang nakita si Attorney Sison. Ako'y humahanga at napakaganda ng kanyang opening statement. Sa political communication, napakaklarado kasi binanggit niya yung burden of proof, yung principle ng burden of proof, na yan ay bumabalot sa constitutional rights ng bawat accused, no? Ginamit niya rin yung word na never forget, no? So yung never forget sa ating kasaysayan, maraming kahulugan yan. And I was so interested that it was framed like that. Maganda ang kanyang opening statement
kasi sinagot na niya yung kabuuan. It was like a summary, no, ng mga charges. So at kaya ako nagustuhan rin nagtagalog. Alam mo, mahalaga na ma-reach out natin, no? Katulad ng sinasabi ng maging guest ninyo, no? This is legal, constitutional, but also political. And the opinion of the public outside, the bigger audience, is very important. Kasi nakikita naman natin sa mga survey results na ang sinasabi, ituloy na yung impeachment dahil gusto rin nilang malaman ano ba talaga yung totoo. So yung takeaway ko dyan, sa opening pa lang, politikang-politika ang Politika. pagka-craft ng opening statement ng lead prosecutor, si Congresswoman Luis Tro. Oo, tapos yung kahapon, nakita natin si Congressman Defensor, meron silang parang introduction before the witness, politikong-politiko rin, no? Versus a clinical, legal, and remaining on yung burden of proof. Ano ba ang proof nyo? Ano ba ang evidence nyo? So parati kong sinasabi dun sa mga nakikinig, makinig po tayo, mahirap intindihin kasi may mga technical matters katulad nitong itong witness nila na sa tingin ko naman ay hindi expert diyan sa pagdating ng digital forensic. Pero makinig pa rin po tayo kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang katotohanan. Ang gusto ko lamang siguro, Cheryl, siguro magtagalog sila o i-wrap up nila ang kanilang... Tagalog nga. Ako alam mo, Tagalog talaga hinihintay ko dyan eh. Hindi ko pa ano na yan. introduction or closing na nasa Tagalog para ma-reach out natin ang ating mga kababayan. At yan po ay pareho, no, sa defense and sa prosecution. Prosecution. Oo, parehong mga Inglesero kasi yung Oo. kahapon na nandoon eh. Oo, at saka yung English nila, English na, alam mo yon, yung English na elitista. Kaya hindi ko sinasabing ibaba ninyo ang discourse. Ang akin lang, mag-summarize kayo para marinig ng taong bayan ano ba nangyari. Kasi katulad yan kay Mr. Kalilong, tinatanong, ano ba ang background niyan? Ano ba ang 2 weeks ba? Enough na to make you an expert. Diba? Ang naririnig natin dyan, kinopya niya, 2 weeks lang. linipat niya sa laptop niya, doon pa lang maling-mali yun. Correct. Sa Ganun digital pala ang forensics. forensic, no? Dyan sa inyong studio, marami dyan marurunong sa digital forensics. So, hindi ibig sabihin na pag kinat mo, yun na yung kabuuan. At pag yung kabuuan, yun na talaga ang nangyari. Kasi babalik tayo, no? Ano nangyari? That was a press conference. At doon, I think around 12:30 a.m. And then, alam mo, Cheryl, ang nagugulat ako, wala man lang nag-present ng transcript. Paano mo malalaman na ang isang video ay totoo? Correct. Kung wala kang transcript na mag-guide sa'yo, ito pala yung sinabi. Sinabi ba sa video? So, marami tayong magagaling na digital forensic people. So sana nagkaroon talaga ng eksperto na para itong si Kalilong, ang kuwang ko, Senado yan. Para mong linoko mga senador at senado na nagpapakita ka na ikaw ay eksperto, hindi naman. Well, yan po, magkakaroon ng... Doon talaga ho tayo nagka-problema doon sa testimonya nitong si Kalilong. Kaya witness, hindi daw ho siya expert. Binawi na ho 2 niya yung weeks nga kanyang lang, katagang expert kasi hindi daw ho siya expert. Competent witness. Yun daw ho Aray siya ko. mga kababayan. Naging issue rin kung ipapalabas ba yung buong mahigit 2 oras or pero ang sabi nga ng prosecution ay Huwag nating kakalimutan mga kabayan na si Kalilong po ay pinadala po yan ni Matibag, no? Ito sa dami-dami po ng NBI agent. Bakit si Kalilong? Sige nga. Hindi naman pala siya expert mga kabayan, 'di ba? Bakit siya? Anong meron sa kanya mga karibin natin, 'di ba? Siguro kung masunurin lang ang taong ito,
mayroon Diba? silang karapatan na kung ano lang yung gusto nilang ilabas at piliin na video. But then again, ang sinabi rin naman ng presiding officer na si Senator Cheese ay hindi nila kokontrahin ang defense kung ito'y desisyonan nilang panoorin ng buo. Oo. Kasi Cheryl, ang context, it was a press conference. Okay. And somebody, I think from the media, asked her about her security. So, dapat yun yung konteksto. Kaya sabi ko, siguro mahalaga may transcript. At sinertify yung transcript na ito yung sinabi dun sa video. Eh, ang problema nga, kahit transcript, di man nata nakapag-secure itong May subtitle naman daw mga kababayan. Sa subtitle na lang daw tayo mag-rely nako. May subtitle yata mga karibin natin Sara, hindi niya man naiintindihan paano siya naging expert doon. Mga software na pagka pinadaan mo doon yung audio, liliwanag maiintindihan mo. Kumbaga ma-isolate mo yung boses doon sa background audio. Expert tayo. Hindi. Alam ko pag aral ka sa meron kang kurso niya ay 2 weeks. Digital forensic na may hash code, pag linipat mo, nag-iiba, yung mga ganon, na nako-compress, yung sound nag-iiba. So, Iba. meron na tayong mga expert yan dito sa Pilipinas para matingnan yon. At ito nga po ngayon, ang huling araw ng paglilitis para sa linggong So, ang problema nga dito mga kababayan, kasi masyado po nilang binibigyan ng pansin, no? Ito pong video na ito ni BP Sara. But in fact, mga kababayan, hindi naman po dinideny ni BP Sara. Hindi naman dinideny ng kampo nila na sinabi na talaga yan ni BP Sara. So, what is the problem, mga kababayan? Ano ba ang talagang gusto nilang patunayan? Diba? Dapat patunayan nila na yung sinabi ni BP Sara ay pasok na pasok doon sa kaso nila. Diba? Kasi ang lumalabas, sabi nga ni Atty. Panelo, propaganda lang diba? Yung ginagawa nila, propaganda lang, mga kababayan. Kasi wala namang nag-object na hindi po yun sinabi ni BP Sara. Nawawala sila sa sa issue, kumbaga, sabi ni Atty. Panelo, diba? Dapat kasi mag-stick sila doon sa sa kaso, mga kababayan. Ang problema, ang lumalabas ay parang propaganda at gusto lang nilang siraan si BP Sara, mga kababayan. Di ba? Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Maraming salamat po.